Ngayong umaga mga kada, isang nakakagalit na usapin ang viral ngayon online. Mga video at larawan ng pang-aabuso sa mga hayop. Marami po sa ating mga kada ang napapaisip hanggang saan ba ang limitasyon ng paggawa ng mga bagay na para lamang sa content or clout. At kailan ito nagiging krimen pa? Kung ano po ang aking tinutukoy, panoorin po natin. Sa panahon ng social media, isang click lang, pwede nang maging viral ang kahit anong content. Pero paano kung kapalit ng views at clout ay ang paghihirap ng isang inosenteng hayop? Kamakailan, umani ng galit mula sa netizens ang isang insidente sa Tarlac kung saan makikita sa video ang isang buntis na pusa na isinilid sa sako at pinagtitripan umano ng ilang estudyante. Ang pusang kalaunan ay pinangalan ng Payapa ay nailigtas ng isang concerned citizen, pero ang trauma hindi basta nawawala. Ang tanong ng ating mga kada, hanggang kailan natin hahayaan na gawing content ang kalupitan? Aalamin natin ang kasagutan dyan ngayong umaga sa ating Legally Yours. Kalugmok naman talaga yung video na yan. Ngayong umaga, alamin po natin ang mga legal na usapin patungkol dito. Kasama po ang ating bisitang abogado, si Attorney Dustin Garcia. Nagbabalik, Attorney Dustin. Good morning. Oh my God. Good morning. Nice to be back here. Good morning sa mga kada natin. Okay, attorney, wala naman po talagang there's no doubt about it. Nakaka-concern talaga at the very least yung napanood natin. Ayon po ba sa Animal Welfare Act, ano po ang malinaw na paglabag na ginawa ng mga taong nag-upload nito sa kanilang mga social media accounts? Malinaw na dun sa mga actions ng mga nasa video, no, hinampas nila, pinagsisipa nila yung animal na nakalagay doon sa sako, no. Violation ito ng Animal Welfare Act natin, no. Sa Animal Welfare Act, no, napakalawak ng sakop ng batas na ito. Ang mga kailangan nating pangalagaan, ang lahat ng animals natin dito, no. Hindi lang ito yung mga pets, pati yung mga hindi natin pets, yung mga baboy, mga baka. Ngayon sa example no, sa video, no, may pusa, no. Violation to kasi gumawa sila ng pangmamaltrato or torture dun sa animal nito at may karampatang parusa ito sa ating batas. Masabi ko lamang, no, ang ating Animal Welfare Act ay napakagandang batas at very unique kasi gawa ito ng tao pero para ito sa mga hayop. Napakalawak kasi hindi lang para sa physical well-being ng mga hayop ito, pero para na rin sa psychological well-being ng mga hayop. At sa video na ito, kitang-kita naman natin na hindi lamang physical well-being ang hindi na gawa dito, kundi pati yung violation ng psychological well-being din ng pusa dito. Okay, so mapa-physical o mapa-psychological, ito ay pinapangalagaan under the Animal Welfare Act. So ano-ano po yung mga klaseng parusa na pwedeng ipataw dito sa mga nag-upload ng video na ito at gumawa ng ganitong klaseng mga acts? May iba't ibang level ng parusa, no, na binibigay ang may inimpose ang batas natin dito, no. Meron siyang from the level of 6 months of imprisonment up until 2 years of imprisonment, depende sa kung gaano kalubha ang ginawa na actions dito ng mga pangmamaltrato, no. Kung mga 6 months, kapag may maltrato pero hindi naman namatay, pag mga 1 year, kapag severely injured yung animal, yung tipong may nawala na natural faculty sa kanila, nabingi sila, nabulag sila, at kailangan ng human intervention or pangalaga ng tao para lang mabuhay sila. At yung pinakamalala, pag namatay yung animal, 2 years ang penalty doon. At meron din tong fine, depende sa ipapataw ng korte. Yung ganyan klase, attorney, it's so easy because they uploaded it on social media at according to our research, hindi lamang yan yung tanging video nila ng pagmamaltrato sa hayop. Ang buong content pala ng kanilang social media ay puro tungkol sa pagmamaltrato ng iba't ibang klase ng hayop.
Hindi po ba ito pwede nang gawing ebidensya para sino po ang magsasampa ng kaso in these incidents po? Yan. Miss Pia, actually, tamang-tama yung tanong na yan kasi bilang sa mga netizens na nakakapanood niyan, talagang nabahala tayong lahat, gravely concerned tayo, no? Ano ang pwede natin magawa? Kahit sino actually pwedeng magreklamo sa fiscal. Anybody who sees the video Tama can po. file the case. Exactly, tama po. Lapit lang kayo sa fiscal's office, no? Magreklamo kayo, isumitin niyo yung video na yan. Yung mga sa PNP, kahit sa PNP, meron din po silang jurisdiction kasi paglabag ito ng batas. So pwedeng isumbong sa kanila po ito. At mga animal welfare groups po, kahit mga non-governmental organizations na nangalaga sa mga animals, pwede nyo isumbong yan. Kasi klarong-klaro, kahit sino pwedeng magreklamo, kahit na hindi nyo pagmamayari yung animal na yon, basta may namaltrato na animal, pwede nyo pong ireklamo At iyan. pwede rin gamiting ebidensya laban sa kanila Tama. ang mga pinagagawa nilang video ng kalupitan. Tama, actually yung... Kung They ang supplied it for us, Ayun na nga actually. Kung ang content nila ay laging ganun, kada content nila ay isang count yun ng violation ng batas, patong-patong na kaso ang pinag-uusapan natin dito. O kasi malinaw naman, attorney, na ginagawa talaga nila ito para sa content, 'di ba? Para sa views, para sa likes, sa clout, 'di ba? It's so disgusting to think that people get likes, subscribers, get clout for this kind of content, hindi po ba? Meron bang para bang can we actually hold that against them na parang ginagawa nila pa? Pwede bang idagdag dun sa kanila mga penalties yung the fact that they use this for clout or content? Actually, dahil nga nabanggit mo yan na sobrang lala talaga ng ginawa nila dito. Pag nagpato kasi ang korte dito, tungkol sa batas na to, range kasi yan eh. For example, kapag severely injured, ang range kasi ng penalty niyan is pwedeng 1 year, 1 day, to 1 year and 6 months. Range siya, diba? Pero dahil malala yung ginawa nila, pwedeng ipataw ng korte ang maximum penalty at idagdag pa nga dito ang pagbabayad ng fine. So, kung para ma-take into consideration yung mga yan, ganun ang gagawin ng korte. So sa very sentencing magkakaroon ng ano? Very important yung ganyang aspeto na talagang malala yung ginagawa nila. Oo. Paano, attorney, kung halimbawa menor de edad ang mga gumawa nito? Kasi according to reports, high school students daw po ang mga gumawa niyang video na yan against the cat. So kung high school students, no, siguro maglalaro yan sa around 12 to 15 years old possibly, no? Pwede rin maglaro na 15 to 18 years old, no? Sa ating batas kasi, kapag below 18 child ka, no, may mga certain qualifications or conditions na pwedeng mangyari dyan, no? Pag below 15 years old ka, exempted ka sa criminal liability, no? Pero meron tayong batas na Juvenile Welfare Act na hindi ibig sabihin na exempted ka sa batas, wala nang gagawin ang batas. Papasok dyan yung intervention program, no? Yung social welfare officers, papasok dyan. May mga programa ang gobyerno para makorek yung mga kabataan na gumagawa ng ganito. Paano naman kung 15 to 18 years old? May kwalifikasyon ang batas dyan kapag if they acted with discernment. Kung naintindihan nila yung consequences, yung nature and consequences ng mga actions nila, dyan papasok yung kaso. So, ayan, medyo masalimuot na diskusyonan yan, pero merong batas on that. So, mangyayari dyan is may diversion proceedings para siyang alternate program bago humantong sa court processes. Okay, so ang malinaw ay hindi pa rin sila sa absuelto. Pwede pa rin silang mabigyan ng some kind of penalty or punishment. Some kind of penalty, pero ang goal ng batas natin dahil bata sila is for reformation, ituwid sila. Pangaralan, ganon. Ang siguro ang hinahanap natin is yung liability ng mga magulang. Yes, I was about to ask that, attorney. Oo. Mga ngahulugan ba, because they're minors, na kakausapin ng mga social welfare
officials natin, yung mga magulang nila para pangaralan to make them decide better, make better choices? Kasama po iyon. So may counseling, may mga community programs na involved dapat ang magulang. Pero magkakatulala lang yan kapag yung animal involved is magmamay-ari ng isa pang tao. In that case, may civil liability naman yung mga magulang. Kasi yung magulang, dapat binantayan nila yung mga anak nila. Dapat inayos nila. Ngayon, dahil may damage dun sa animal, pwedeng habulin yung parents na yun. Madalas po bang magkaroon ng mga kaso, attorney, that are violations of the Animal Welfare Act? Ito po ba ay madaling i-pursue na kaso? At ano po yung mga nagiging hadlang para mag-prosper ang mga ganitong klaseng cases? May mga ilang kaso naman na na-file no, regarding Animal Welfare Act. No? Kasi meron naman tayong mga non-governmental organizations, mga private organizations na talaga nangangalaga sa welfare ng mga animals dito sa Pilipinas. No? At kapag nakita nila yan, whether may nagreklamo sa kanila or may napanood sila sa social media, they really act on it and they file with the relevant city prosecutors dito sa sa bansa natin. No? Ngayon, kung may hadlang man dito, siguro sa ebidensya na yan magkakatalo. Pero sa video na ipinakita kanina, I think wala pong question doon. The video will speak for itself. That's right. At let's take this opportunity na rin, attorney, to talk about the other forms of treatment sa mga animals na baka hindi tayo sure or hindi tayo aware that is not correct behavior. Katulad ng nung nakaraang ilang linggo, ginamit po ang isang kalapate bilang prop sa isang program. Ito po ba ay paglabag din sa animal welfare? Yung gamitin mo as a prop ang isang hayop na naging dahilan para ito'y mamatay? Pwede pong magkaroon ng argumento na talagang ito ay isang violation ng Animal Welfare Act. At mabuti na na-bring up mo yan kasi dun sa Animal Welfare Act natin, very comprehensive ang batas natin. Hindi lang natin pinag-uusapan yung maltreatment, no? Pati yung mga actions na yung tipong hindi magbibigay ng karampatang pangalaga sa mga animals at kunwari, meron tayong ginawa na mga actions that would cause unnecessary discomfort and pain such that hindi na normal na makakilos yung mga animals. So, saktong-sakto yan doon. Kunwari, yung kalapate, ang normal niya na kilos ay lumipad gamit ang mga pakpak niya. Pero tinali mo ito. That obviously caused unnecessary discomfort and pain to the point na hindi na siya nakagalaw ng normal at papasok talaga yan as violation of this law. Di ba nga lagi natin napapanood yan kapag nanonood tayo ng movie, dun sa ending ng credit, dun sa end credits, nakikita natin, no animals were harmed or hurt during the shooting of this or the making of this movie. So dapat ganun din tayo mag-isip sa mga lahat ng mga gusto nating i-involve yung mga hayop. Paano naman, attorney, yung kasi recently, parang a couple of weeks ago, I attended an event. Tapos, dun sa event na yun, namimigay sila ng live na mga rabbits bilang premyo. Ito po ba, meron po bang provision sa Animal Welfare Act that prohibits this or that criminalizes this or ano pong masasabi niyo tungkol doon? Kung particular na provision ng pamimigay ng isang animal pag-uusapan, wala ito sa batas natin. Pero pwede ito gawa na argumento na it may be a form of maltreatment. Kasi, Or mishandling, di ba? Mishandling. Kasi in this case, yung animal, para siya nagiging props, nagiging bagay siya, hindi na preserve or hindi na promote yung psychological well-being ng animal. No? Kasi pag pinamigay mo yan, para bang iniiwanan mo na bahala na kung sino ang tumanggap niyan para sa care niya. Oo. So, pwede po magkaroon ng violation. Actually, kapag ang question natin ay kung ang gagawin ko with respect to this animal is a violation of the Animal Welfare Act, kailangan lang natin isipin kung itong bagay na ito ay magagawa ko ba sa tao to?
ng hindi ako lalabag sa batas or hindi ako makokonsensya. Yun actually ang purpose na Animal Welfare Act, no, na kailangan pangalagaan natin hindi lang ang isa't isa kundi pati yung mga animals din. Napakaganda nung ginawa mong benchmark, attorney, na parang yun lang pala yung sukatan na pwede nating gamitin. Kung ito'y gamitin natin sa isang tao, ito ba'y makatarungan pa rin? Ito ba'y nararapat pa rin? 'Di ba? Bakit natin gagawing iba yung sukatan para sa mga hayop, hindi po ba? Kaya nga very important yung wording ng batas natin. It's promote the welfare, the well-being, both physical and psychological, di ba? Oo. Kaya, Comprehensive. even animals that we eat or that we breed for our own food, meron ding dignidad na kailangan pinapractice in the calling, 'di ba, of these Tama. animals. Hindi basta-basta kahit anong paraan na lang. Kaya may registration din yung mga businesses na yan na nag-aalaga ng mga manok, magbebenta ng manok. May Yes. mga rin yan, proseso na dinadaanan. Kaya maraming salamat, attorney, para sa discussion na ito. At least naging malumanay natin. Akala ko hindi eh. At meron po ba kayong maibibigay na huling advice para sa ating mga kada? Ayan. Basta pangalagaan lang natin ang mga, hindi lang ang isa't isa, pati ang mga hayop sa paligid natin, pati ang kapaligiran natin. Na yun lang naman ang isa sa mga habol ng Animal Welfare Act natin. No? Isa itong klase ng pwede mo sabihin na environmental law. Yun lang naman ang gusto ng batas natin na ibigay sa atin, sabihin sa atin. Thank you, attorney. At para po sa mga kada nating meron mga legal concerns, paano po ba kayo pwede makontak? Ayan. Pwede niyo po kami i-contact sa aming social media websites sa Conducto Law. Thank you so much. At marami na po talaga nagpa-prosper ng mga animal welfare cases katulad ng mga kasong pinursu ng Philippine Animal Welfare Society, yung isang asong pinagpapalo. Na nakasuhan na nila yun, nakafile na sila ng case against that guy. Kaya mga kada, sa panahon po ngayon na mabilis kumalat ang videos online, mas lalong tumitindi ang responsibilidad ng bawat isa, hindi lang po bilang content creators, kundi bilang mamamayan. Lagi po natin tandaan na ang pagiging makatao ay hindi lang nasusukat sa pakikitungo natin sa kapwa-tao, kundi lalo na sa kung paano natin tratuhin ang mga nilalang na mas walang laban, katulad ng mga hayop. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.